Si Shin Jonso ay naglalakad sa kalye sa oras na ito, nakatingin sa kanyang telepono, iniisip na may mali. Iyon ba ay isang unidentified gate? Hindi niya maalala tong dungeon na to sa past life niya, pati lahat ng guild members nakita yung gate application form. May association stamp talaga, pero kung registered yung gate as unidentified, pwede kayang may nagpanggap na association para lokohin ang Dowan Guild? O baka kasama mismo ang association? Pero ang pinaka-inaalala niya, hindi lang sa guild nila to nangyari. Sabi ng investigator, yung mga nawawala sa unidentified gates, problema na talaga. Hindi niya alam ang buong storya, pero ang balita sa lahat ng guilds, may mga nawawala sa unidentified gates, pangatlong beses na to this year. Ang mga guild sa balita ay mayroong isang pagkakatulad. May mga players sila na katulad ni Guild Leader Mundoyen, pati mga young talents na magiging hero sa future. Bigla siyang tumigil at nanginig ang mga binti niya sa isip na may gustong puksain ang mga heroes na to. Ibig sabihin, kailangan niyang itago ng maigi ang abilities niya mula ngayon. Siya lang ang survivor sa isang unsolved case. Kung maghihinala sila sa kanya, target siya. Inabot niya ang kamay niya at binuksan ang system window. Iniisip niya na may 2 taon pa siya bago ang first player selection para maghanda, pero sa ngayon, kailangan niya munang gamitin at palakasin ang lahat ng mga skills niya. Kailangan niyang maghanap ng paraan para mabilis na mag-develop ng hindi nag-a-attract ng attention. Tiningnan niya ang system windows para maghanap ng useful skill, tapos tumigil ang mata niya at inabot niya ito na may ngiti. Makalipas ang 1 taon, somewhere sa forest sa gitna ng mountains. May naririnig na mga tunog ng labanan at may nakikitang sparks. Hinampas ng hunter yung sword niya, nag-shield yung monster sa harap niya in time, binlock yung palo, nag-crack ang blade ng lalaki, tapos nabasag completely, kinabahan siya. Tapos hinampas siya ng monster, tumalsik siya, pero nakapagland siya successfully at isinaksak ang broken sword sa ground, tumulong sa sarili niya na huminto. Tapos tumingin siya sa monster at nakitang nag-decide itong umatake, tumalon siya sa side at naiwasan ng palo in time. Nagland siya sa tabi ng team members niya at nag-sigh heavily, tapos tumingin ang enemy sa direction nila at tumingin ng masama sa kanila. Ito ang Gnoll Lord. High rank ang Gnoll na to. Mas mataas ang physical abilities niya kaysa sa ordinary Gnoll. Ang skin ng Gnoll, hindi lang physically tough kundi resistant din sa magic. Tumayo ang hunter at inabot ang nanginginig niyang kamay forward, nagtatanong kung anong ginagawa ng halimaw na to sa I-rank dungeon. Kahit di rank hunters, mahihirapan siyang labanan. Sa moment na yun, sumugod ang Gnoll para umatake, pero nag-react in time ang lalaki na may shield at humakbang forward, binlock ang attack niya gamit ang shield niya. Nanginginig ang mga kamay niya sa powerful blow at sumigaw na hindi sila magtatagal. Wala na siyang pakianuman ang gawin nila, basta kailangan nilang mag-deal ng kahit konting damage sa kalaban. Dumilim ang mukha ng swordsman sa horror at naisip na ito ang death god ng low-level hunters, pero ang Gnoll Lord, tinawag na ganun hindi lang dahil sa physical abilities nila. Kasi ang mga monsters sa rank na to, vulnerable sa magic, kahit anong hunting team, umaasa dun, pero iba ang monster na to. Natakot sa first time ang mga hunters na confident sa low-level magic. Ang price ng impudence at negligence na ganun, usually complete destruction ng team. Isa lang ang physical damage dealer nila, pero bad siya sa melee at basag ang weapon niya. Wala nang ibang panglaban, so anong ipang-a-attack niya sa kanya? Hinawakan niya ang ulo niya at naisip na kung alam niyang ganito, hindi siya magiging greedy at mag-gather ng maraming tao. Sino ang mag-iisip na yung desert niya na gumamit ng konting tao at mag-hire ng mage, magba-backfire sa kanya? Biglang may ringing sound na umabot sa tenga niya at tumingin siya sa side, nakitang may lalaki na mimina ng magic stones gamit ang pickaxe. Helper pala siya. Hindi siya nakikipaglaban, pero role niya ay collector at loader ng side resources like magic stones. Kahit sino na may konting mana sensitivity, kaya hindi sila masyadong kinikilala at nirerespeto ng mga awakened. Errand boy lang sila. Biglang naalala ng hunter na may helper nga pala sila, tapos naisip niya na malapit na silang mamatay, pero nagmimina parent siya ng crystals. Biglang nagulat siya sa nakita niya. Yung pickaxe sa kamay ng helper, biglang nawala sa ere. Naisip niya na may weapon maker pala siya, hindi siya nag-e-expect ng high quality, pero pwede pa rin nilang gamitin. Malakas niyang tinawag yung helper, tapos lumingon siya. Si Shin Jonso pala. Mabilis siyang lumapit at excited na nagtanong kung maker ba siya o kung marunong ba siyang gumawa ng swords. Kinumpirma niya yung sinabi niya, tapos pinakita niya yung broken blade niya, nakiusap siya na gawan siya ng sword kahit anong klase basta matibay. Nagsorry si Shin Jonso at pinaalala na helper lang siya, hindi support. Sa sinabi niyang yun, nanginig yung swordsman at sinabi na hindi ito ang oras para magsalita ng ganon.
Hindi ba niya nakikita na malapit na silang mamatay, kung hindi nila mapatay yung boss, mamamatay din siya. Nag-sigh heavily si Shin Jonso, reluctantly pumayag sa request niya, tapos nagsimulang gumawa at sinabi na may condition siya. Pag-clear nila ng dungeon, kailangan nilang kalimutan lahat yung ability niya. Pag nag-divide sila ng loot, gusto niyang makuha yung katumbas ng nakukuha ng support. Kung lahat sila pumayag, tutulong siya. Tiningnan ng lalaki yung bagong weapon sa kamay niya na nagulat. Tas nagreklamo yung swordsman para sa taong hindi naging creator at nagtatrabaho bilang helper, sigurado siya na ang quality ay hindi maganda. Tinanong niya kung iniisip niya na makiklear niya ang dungeon gamit lang ang weapons. Kalokohan lang to. Nag-smirk si Shin Jonso at sinabing nakakatawa. Yung weapon sa kamay ng iba, nagsimulang magbago, tapos sinabi niya na ang good weapon ay necessary element para maklear ang dungeon. Pagkatapos nun, inabot niya yung kamay niya sa kanya na may wide smile at ginarantiyahan na basta may element sila na to, makiklear nila ang dungeon. Maya-maya, sa Overkill Guild, isa sa 3 pinakamalaking guild sa Korea, may babaeng secretary na naglalakad sa hallway at tumigil sa malaking pinto, tapos kumatok siya, at pinapasok siya ng lalaki na nakaupo sa office. Tinawag niya siyang guildmaster at sinabing nagpadala ang association ng cooperation request. Tinanong niya kung tungkol ito sa error sa dungeon ranks, kinumpirma niya yung sinabi niya at sinabing sa first glance, normal cooperation request lang, pero parang willing silang magbayad ng mas malaki kaysa sa sinabi nila. Kumunat ang noo niya at tumingin sa system window, tinanong niya, wala silang choice, di ba? Halos walang ibang awakened na makakapasok sa forcibly closed gate. Nag-display ang system window ng news tungkol sa recent events, may isa na namang i-rank error dungeon na lumabas, mabuti na lang at na-clear successfully. Tiningnan niya yung group photo ng team na nag-clear ng dungeon, biglang napansin niya ang familiar face sa kanila. Napansin niya si Shin Jonso, tapos naisip niya na nakita na niya siya dati. May rank error dungeon na lumabas sa Marikina ilang weeks ago, nagkataon na pinadala siya sa area, kaya dumaan siya sa scene, at nakita niya siya doon. Ayon sa report, helper siya. Kahit dami na ang lumalabas, maliit pa rin ang chance ng error dungeon, tapos yung cases ng error ranks na may survivors, counted lang sa isang kamay, pero itong helper na to, naging member siya ng team na may survivors, hindi lang isang beses, kundi 2 beses na. Imposibleng nagkataon lang ito, sabi ni Taeyeon. Sinabi ng secretary na parang mas dami ang mga error rank dungeons lately. May D-rank dungeon ilang araw lang ang nakalipas na naging B-rank dungeon, tapos buong team, instantly wiped out. Sumagot si Taeyeon na ang sakit siguro ng ulo ng Hunter Association ngayon. Dagdag pa ng secretary, maraming nagkikriticize sa association ngayon kasi trabaho nila ang mag-analyze, mag-predict, at mag-announce ng dungeon ranks. Panikit ni Taeyeon ang mata niya at hinimas ang baba niya na naguguluhan, iniisip niya na siguro nahihirapan yung guy sa association ngayon. Sabi niya, nadadagdagan din ang kita ng mga may trespass skill sa guild nila, inutusan niya ang secretary niya na kailangan nilang kumuha ng additional commission at monitor lang muna ang situation. Nagtanong si Taeyeon kung kumusta yung pinahanap niya. Sumagot ang secretary na hinanap niya sa lahat ng lugar, pero walang weapon maker na A-rank pataas, pero nakakuha siya ng B-rank weapon mula sa Japanese blacksmith, at tinanong kung gusto ba niyang subukan. Sagot niya, alam niya na kahit anong weapon na below A-rank, masisira pag ginamit niya ang skill niya, kahit nga A-rank hindi din nagtatagal. Tumayo siya sa upuan at sinabi na meron din namang mangilan-ngilan na makers na supports. Inutusan niya ang secretary niya na ipagpatuloy lang ang paghanap dahil naubusan na siya ng pasensya sa pag-aaksaya niya sa mga weapons niya. Sumagot ang secretary na naiintindihan niya lahat tapos may kumatok sa pinto, ang vice guild leader pala yun, sumilip sa office, sabi may nangyari. Tumayo si Taeyeon sa table at lumapit sa kanya, tinanong kung ano ang problema, at sagot niya, urgent message mula sa association. Tiningnan niya ang location ng dispatch order ng association, at yun din ang D-rank dungeon na kung saan nagpunta ang newbies bilang free attack team. Tinanong niya kung anong rank na ngayon, sagot niya, C-rank na at upper C-rank pa. Bumauntong hininga si Taeyeon pagkatapos, sabi niya, hindi niya pwedeng pabayaan ang newbies niya, mukhang emergency, kaya pupunta siya personally. Maya-maya, dumating sila sa gate location kung saan nag-gather ang journalists. Nang mapansin nila ang presence ng Overkill Guild, agad silang lumingon at nagsimulang magpicture sa kanila, hinihiling nila na sumagot sila sa mga tanong nila. Hindi niya sila pinansin, at ang worried girl na naghihintay sa kanya, nagpasalamat sa pagpunta niya, sabi niya, hindi niya alam na pupunta siya personally. Tinanong niya kung kumusta ang situation, lumingon siya sa gate at sagot niya, ang attack team na pumasok ay 6 hunters, 2 supports, at 1 helper, lahat sila ay mas malakas kaysa sa kailangan, pero hindi mahalaga ang numbers, kasi C-rank na ang dungeon.
Tinanong niya kung gaano nakatagal simula nung pumasok sila sa loob, sagot niya, mga 2 hours na ang nakalipas, at lumapit siya sa gate, sabi niya, hindi niya alam kung ilan sa kanila ang buhay pa, pero gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Yumuko ng konti ang babae at nagpasalamat, pagkatapos nun, tumingin si Taeyeon kasama ang guild member sa gate at inihagis ang case niya sa ground. Inabot niya ang kamay niya sa secretary para bigyan siya ng something, tapos inabot niya ang kamay niya sa bag, kung saan sumabog ang bright light at kinuha ang sword mula doon. Birang support siya na nag-specialize sa pagbubukas ng subspace sa mga lugar na nakatikip o closed places. Pagkatapos nun, inabot niya ang weapon sa guildmaster. Binalot niya ang blade ng apoy, winagayway niya ang espada niya, nag-activate ang trespass skill niya, at may maliit na crack na lumabas sa gate na lumaki pagkatapos ng 1 segundo. Ang skill na to, ay puwersahang nagbe-break ng way sa accumulation ng mana, kayang sirain ang kahit anong wall na form ng barrier, kasama ang gate. Pero pag nag-move sa ibang dimension, ang trespass skill ay gumagana lang sa user nito. Hanggang dito na lang muna, salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, suportahan nyo rin yung channel ko, kung meron kayong mga suggestions sa pwede ko ma-recap, comment them below, salamat.